eto ay umaga na nga. Tapos na nga pala ako maligo dyan. At nakapagbihis na rin. Ito nga yung unang araw ng pasok ko sa trabaho dito sa Japan. At ang schedule ko ay 8 to 5. Ang inihiling ko nga sa Diyos niya na sana ay magiging maayos ang unang araw sa trabaho ko. Nakakakaba man pero nakaka-excite rin. Parang kailan lang. Ay ito ay nakapagtrabaho na ako sa ibang bansa. Mahirap man malayo sa pamilya. Pero kasi may mga pangarap ako. May trabaho naman ako sa Pinas pero hindi kalakihan ng sahod doon. Kaya mas pinili ko talagang apply ng pang ibang bansa dahil kahit papano mas malaki ang sahod kaysa sa Pinas. Ang hirap maging mahirap pero wala naman tayong choice dahil mahirap lang tayo. Pero ang inihiling ko lang sa Diyos niyan na sana gabayan niya ako araw-araw at proteksyonan ako araw-araw at palaging malusog ang pangangatawan ko. Lalo na't wala akong kagapay dito at ako lang mag-isa. Wala akong pamilya dito. May mga senpai naman ako mga Pilipino, pero syempre iba pa rin pag pamilya mo talaga. At eto na ngayon nagliligpit na ako ng higaan ko, dahil maya maya ay kakain na ako. Nagpapasalamat nga ako sa mga senpai ko dito, dahil mababait naman sila. Kahapon nung unang araw na dating ko, ay binibigyan nila ako ng bigat, kaunting grocery, at napakaraming tissue, kasi ginagamit namin yun dito, lalo na sa CR. At natapos ko na nga ang iligpit ng higaan ko. At ito na nga ay pupunta na ako sa kusina. At yan pala yung genkan. Diyan nilalagay ang mga sapatos. Sa gilid doon ay cabinet, lagay ng sapatos. Sa baba naman, doon nilalagay ang tsinelas na panlabas. At dito nga sa part na to ay dito kami naghihilamos. Diyan namin nilalagay ang mga essentials namin. Kagaya ng panghilamos sa muka, diyan din kami nagtututbrush. At ito na nga yung kusina namin, dito kami kumakain. At may kanya-kanya kaming pwesto ng mesa. Kaya kahit anong ilagay mo dyan sa mesa na gusto mong pagkain ay pwede. Dahil pwesto mo naman yan. At ito nga binuksan ko yung ilaw para makapagpainit ako ng mainit na tubig sa heater. Dito nga pala sa kusina namin ay may kanya-kanya kaming rice cooker bawat isa. Pero sa heater naman ay sama-sama kami. Bali 2 heater nga yan. At yung bagong heater na dala ko, ay 3 nga kami ang gumagamit. Na medyo bago-bago lang din dito sa company. Ako yung pinakabago sa 3. At maya-maya pang inilagyan ko na ng tubig ang heater para makapagpainit na ako. Pagkatapos ko nga lagyan ng tubig ay nilagay ko na dun sa pag-iinitan niya. Nagiinit ako ng tubig pero hindi ako magkakape o umiinom ng gatas. May Milo naman ako pero hindi ko muna tinitimpla. Yung mainit na tubig nga na yan ay nilalagay ko lang sa tumbler ko kasi hindi ako umiinom ng malamig na tubig. Dito nga sa Japan, ang tubig nila dito ay sa gripo ang inumin nila. Pero malinis naman ang tubig nila dito. Para lang ding mineral sa Pinas. At ito nga yung mga rice cooker ng 2 kong kasamang senpai. At ito naman yung akin. Nung unang datingan ng rice cooker na yan ay hirap na hirap ako. Kasi hindi ko alam kung anong pipindutin ko. At nung medyo nahirapan nga ako ay tinulungan ako nung senpai ko. Medyo hindi rin nila alam kung paano gawin yung rice cooker ko. Dahil parang bago lang sa kanila yung rice cooker na kagaya sa akin. Ang ginawa nga nila ay tinitingnan yung manual kung paano gawin. Kaya ayun, naayos rin naman namin. First time ko nga lang nagkaroon ng ganitong rice cooker na kahit iwan mo pa ng ilang araw dyan, ang kanin mo, pagkakain ka hindi napapanis at mainit-init pa ang kanin mo. Grabe talaga ang technology ng Japan, napaka high-tech. Meron naman din siguro dyan sa Pinas, pero baka hindi lang ako nakakita. At ito na nga kumuha na nga ako ng kanin at nang makakain na ako. Tuwing umaga, kumakain ako ng kanin para hindi agad ako nagugutom. At ito nga yung kanin na niluto ko kagabi. Pero mainit-init pa rin. Naka-warm kasi yung rice cooker. Yung naka-automatic na. Hindi ba ang galing? Sabihin man ng iba na ignorante ako. Pero seryoso, ngayon lang talaga ako nakakita ng rice cooker na ganito. Wala kasi sa bundok yan. At maya-maya ngay pumunta ako sa refrigerator namin. Bale, hindi lang pala ako mag-isa dyan sa ref na yan. May kanya-kanya kaming lagayan para sa mga pagkain namin. Para sa gulay, karne, at kung ano-ano pang mga pagkain na nilalagay namin dyan. At ito na nga kumuha ko ng pipino. Nagulat nga yung partner ko dyan. Nung nakita kasi niya yung video ko, sabi niya ang lit-lit daw ng pipino sa Japan. Oo, wala pa talaga ako nakikita ang pipino kasing laki dyan sa Pinas. Kahit ako, nung una ko nakita yan, naninibago din ako. Nagulat ako, ang liliit na mga pipino nila. Pero kasing lasa lang din naman ng pipino sa Pinas ang pipino nila dito. Wala rin namang pinagkaiba. Pero yun nga lang, may pinagkaiba sa laki. At maya-maya pa nga hinihiwa ko ng pipino ng paunti-unti.
para malagyan ko na ng suka, asin at paminta. Isa rin kasi talaga yan ang pipino sa paborito ko. Ang gusto ko nga araw-araw akong kakain yan eh. Pamare sa pagkain. Nakakagana kasi ng pagkain ko kapag may pipino. Ginagawa ko talaga minsan ng side dish yan. Isang balot nga lang pala ng pipino ang nabili ko. Dapat pala next time, kukuha na ako ng mga 4 na supot o kaya 5. Kasi isa rin talaga yan sa paborito kong pagkain ng pipino. Kahit anong ulam kasi ang ipares dyan, ang sarap talaga. Naalala ko nga lang sa Pinas, kumakain ako ng kwek-kwek, lalo na unlimited ang pipino. Dinadamihan ko talaga paglagay ang baso ko na may kwek-kwek. Iba pa rin talaga ang pagkain ng Pinas, nakakamiss. Pero dito naman sa Japan, gumagawa kami ng paraan para makapagluto ng iba't ibang putahe ng pagkaing Pinoy. Alam mo naman ng mga Pilipino, maparaan sa iba't ibang bagay. At ito na nga'y natapos ko ng hiwain ng pipino. Nakikita ko pa nga lang ang pipino, takam na ako. At ito na nga'y kumuha na ako ng kutsara at tinidor. Siyempre, para makakain na ako. May kanya-kanya nga kaming kutsara at tinidor dyan. Hindi kami yung tipo na kung ano lang yung nandyan gagamitin. Dito kasi hindi. Pag kutsara mo lang. Pag tinidor mo lang din. At yun nga yung ulam ko, pritong manok. 3 beses ko nga inulam yun sa isang araw. Hindi ba nakakatipid din ako? At ito nga'y kakain na muna ako. At nakikita niyo naman sa itsura ko, natakam na talaga ako. Sige, kain muna tayo. Kayo ba? Ano ang ulam niyo dyan? Sana'y lahat tayo ay nakakain ng maayos. Pagpasensyahan niyo na nga pala ang subo ko dyan. Hindi halatang gutom, 'di ba? Kain po tayo. At ito na ngayon natapos na akong kumain. Lord, maraming salamat po sa pagkain ko ngayon. Nabusog po ako. At ito na ngayon nagpupunas na ako ng mesa ko. Siyempre, kailangan natin magpunas para malinis tayo. Dito nga sa Japan ay napakalinis nila. Kaya kapag nandito ka, ma-adapt mo talaga ang kultura nila. At isa yan sa pinaka nagustuhan ko sa Japan. At ito na ngayon maghugas na ako ng pinggan. At itinapon ko lang yung buto na pinakainan ko kanina. Buto ng manok yun. At maya pang kumuha na ako ng panghugas ng pinggan. Siyempre, lalagyan natin ng sabon yan. At siyempre, bubuksan natin ang tubig ng grepo. At ito na ngayon maghugas na ako ng pinggan. Alam mo yung pakiramdam ng tubig dyan? Parang nag-yellow. Sobrang lamig talaga. Pero, in fairness, maya pa niyan umiinit na yan. Para siyang may heater. Andoon kasi sa school ko dyan sa Japan, walang ganyan. Kung anong unang labas ng tubig, yun lang talaga. Hindi siya umiinit. Kaya minsan hindi kami naghuhugas ng kamay. Mababasa lang yung kamay namin pa naghuhugas kami ng pinggan. Dahil grabe, parang ice na lumalabas ang tubig. Sobrang lamig. At sa mga oras nga na yan, ang tubig dyan sa grepo ay hindi na ganun kalamig. Grabe no, napaka-high-tech talaga dito sa Japan. Isa nga ang Japan sa pinakamatibay na mga appliances na nabibili mo sa market, lalo na sa Pilipinas. Pagkatapos ko nga maghugas dyan, ay inayos ko na yung upuan na pinag-upuan ko kanina. At syempre, nagpupunas-punas ulit para mas malinis at kumintab ang mesa ko. At maya pang itinapon ko na yung tissue na pinunas ko sa mesa. Syempre, ilalagay natin yun sa trash can. Yung basura pala nila dito ay iba-iba, hindi pinagsama. Iba ang mga plastic, iba ang mga papel, iba ang lata at iba rin ang plastic bottle. At ito lang ay bumalik ako sa kwarto ko at naghihintay na lang ng oras para makapagpahinga ulit. Ilang minuto na lang ay papasok na ako sa trabaho. At maya nga ay lumabas lang muna ako saglit para ipakita ang labas ng dorm ko. At ito nga, iniiwan ko ang tsinelas ko sa genkan. Iniiwan ko ang tsinelas ko sa panloob. Sinusuot ko rin yung tsinelas ko sa panlabas. At ito nga, ipapakita ko sa inyo kung anong view dito sa labas ng dorm namin. Kahit dito pa nga lang sa labas ay maganda na. Nakikita mo talaga ang lugar ng Japan ay mawawala ang stress mo. Dahil sa sobrang ganda, malinis, at napakatahimik. Napabagay dito ang mga taong introvert. Ang mga bahay nga pala dito ay mga parang sinauna na, pero napapreserve pa rin nila ng maayos. Hindi ba ang ganda? Sige, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood.